9 makalipas ang alas 8. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Luzon, Visayas, Mindanao, isang mapagpalang araw ho ng Martes, May 27, 2025. Muli sa ngalan ho ni Mayor Deo Macalma, ako ho si Raymond Dadbaz, inyong makasama ngayong umaga. Siyempre kasama natin si Sister L. Good morning, Lakay Raymond, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Diyos marhay na aga sa mga taga Bicol Region at sa mga taga Jubilar Albay. Ayan, marhay na aga sa Indugabos. Diyos marhay na aga sa Indugabos. Kahapon nakaligtang kong batiin yung bumabati sa atin. Lagi nakamonitor daw sa DZRH. Sino yan, Lakay Raymond? Si Regional Director Archie Sindak ng Regional Office ng Department of Agrarian Reform sa Bicol Region. Diyos maray na aga po. Si General Artie. Good morning, sir, and good luck sa Department of Agrarian Reform. Siyang Regional Director ninyo ngayon doon sa siya pala, Lakay Raymond. Dapat pala dito, binabati umaga eh. Oo naman. Kaya nga, nung narinig niya na bumati ka ng Bicolana. Bicolay, sabi, Diyos marhay na aga sa Indugabos. Good morning ho, General RT, and good luck dyan sa Department of Agrarian Reform sa Bicol Region. Yan, isang mapagpalang umaga at mukhang nakatutok tayo ngayon doon sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Mukhang ito, ilan yung din sa record natin? Sa 1,000 plus. 1,000 plus na? Yung kahapon. Ako, ito kaso tama nga ito kahapon. Sa unang arangkada kahapon, 1,112 ang latest count daw, Lakay Raymond. Wow! One day. Wow! Pero nung wala daw NCAP, mas malaki per day. Ayun naman pala eh. Edi tanggalin na yung NCAP para kung mas madami ang pero ito that's for one day lang yan. Sa bagay sa volume naman kasi ng mga motorista dito sa Metro Manila ay talagang pero ang napansin talaga doon, kapansin-pansin kahapon, Elaine, yung kahapon ay yung mga motorsiklo. Marunong na silang pumila. Hindi na sila pumupunta doon sa pedestrian? Hindi na umi-ekis at tumatapak sa mga pedestrian lane. Tsaka napansin ko kahapon, Lakay Raymond, parang ang babait ng mga motorista no? Wow, may mga anghel. First day. Mahirap lang masampulan eh. Sabi nga nila sa korte, Exhibit A. Ikaw ang number 1 sa listahan ng yung plaka mo, nandun, no? Ay, nako. Pero malaki-laki yan, 1,112. Baka sakali mamaya magkaroon tayo ng update mula sa Metro Manila Development Authority. Ay tama din naman lagi yung pinapaalala sa atin ng hindi lang ng MMDA pero lahat ng mga agencies concerning traffic na may NCAP man o wala, dapat marunong tayong sumunod sa batas traffic na talaga namang yung salitang kamote ni mga kababayan namin sa norte na nagtatanim ng kamote. Umaangal nga dyan eh. Bakit ba ninyo minamasama ang kamote? Samantalang kami sa norte, sa Cordillera, diyan kami nabuhay sa pagkain ng kamote.
Bakit sa may... bakit na-associate yung kamote sa Kaya nga kaya nga sagwa. Parang naging negative so siguro simula ngayon din natin gamitin yung kamote. Kaya nga pangit, hindi maganda. Ano na lang siguro? Ayoko sabihin yung isang word. di ba marami yan nagsimula tayo dyan sa kamote. Sumunod may Kalabasa Award. Anong masama sa kalabasa? Napaka-nutritious na pagkain naman yun. At dyan sa sarap nun sa pakbet. dyan sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya ay talagang napakasipag mamunga ng kanilang mga tanim na kalabasa dyan. At saka kahit sa Mindanao, di ba? Sa Cotabato area and some parts of Maguindanao, napakasipag mamunga yung kanilang tanim doon. So bakit yung mga ganun ba? So siguro dapat pag-isipan ito bakit kasi di ba lagi kamote rider yan. Yun na nga. Actually kahit ako talaga nagagamit sa bagay lang kasi nagsimula yun doon sa kwentong ang kamote kasi di ba? Pag tinanim mo ang kamote wala naman direksyon yan. Kahit saan tutubo. Tsaka yung pag yung nagbaging na siya left right na siya. pag gumapang na yun kasi ang paliwanag naman nung una diyan na kapag nagtanim ka ng kamote at tumubo yan, walang direksyon. Tama. Tsaka gagapang yan hanggang kung saan may lupa, gagapang kasi talaga yan. May diretso, may kanan, may kaliwa. Kaya yun yung sinasabi nilang kamote na yung mga kamote rider, ang binabanggit mo natin, ito yung mga nagmumotor na nasa kanan, bigla-biglang kumakaliwa, sumisingit. Di ba? Na nakakatakot. Walang hindi sumusunod sa tamang batas trapiko. Ayan. Oo, tama. Yung katulad na lang Lakay Raymond, ako nasampulan ako niya na disgrasya yung sasakyan sa kanan. Dahil, bakit ka nga ba sumisiksik sa kanan? Kakanan ako, ang tagal ko, sumisignal, medyo huminto na ako para safe na. Akala ko safe na. Biglang may bumangga. Diba? Pero aminado naman siya. Ayun, yun nga lang. Kaya lang... pero abala kasi, Lakay Raymond. Kamotyag balls lang yun. Pag yun ang... sorry for the term. Pero wala, karamihan naman yan. Makayayabang kasakali. Pero pag bumangga, boss, sensya mamadali. Naku, sarap batukan. Pero sa totoo lang, yan kaya lumabas yung salitang kamote rider. Pero sa totoo lang, ang sagwang tawagin na yung mga basta sabihin na lang natin yung mga hindi disiplinadong nagmumotor. Yes, mga pasaway na lang siguro. Mga pasaway na motorista. Maalala nyo yung isang may kahanginan na motovlogger. Ayun, tinanggalan na ng lisensya. Sa Zambales, Lakay Raymond. Babae pa. Yun, wag yung gumaya kayo sa ganun. Baka pag napunta kayo dyan sa ganyang sitwasyon, tatanggalan kayo ng lisensya. Pero dito, sa mangyayari dito, hindi ko alam yung motor kasi kung magkano ang multa. Depende at sa violation nila. Pero malaki din. Mahal din ang, medyo mataas din ang babayaran kapag kayo po ay may violation. Pero Lakay Raymond, ang ilan sa mga parang nakita ko lang kahapon, yung mga medyo nagre-react din, yung ad and even scheme patutupad ng sa EDSA. Ano ba yun? Yung odd number. Ito yung 13579. Bawal sa EDSA ng Monday, Wednesday, and Friday. Yes. Yun naman odd number 24 2, 4, 6, and 8. Tuesday, Thursday, and Saturday. Ayan. So, parang ito yung mga polisiya na dati maraming umaangal dyan, Elaine. Kasi yung polisiyang ganyan kontra doon sa ang kawawa dyan yung mga katulad natin na iisa lang ang sasakyan. Kasi yung mga isa o dalawa ang sasakyan o masikip pa, okay lang. hindi sila apektado dyan pwede naman magpalit. Pwede sila magpalit. Ang kawawa, yung mga katulad natin na iisa lang wala ka namang wala naman kami pambili. Walang pamalit. So, yan yung mga naapektuhan. Actually, yan ngayong sa color coding, yung pa rin ang issue noon pa na ang tinatamaan lang dyan is yung mga mag-iisa lang ang sasakyan kasi yung iba na may pambili, bibili lang ng iba yan. So kumbaga yung purpose na, hindi ko alam kung meron ng pag-aaral, let's say ang MMDA, kung yung bang halimbawa
yung mga ganyang implementation ng mga color coding, yung mga Number ganyan, coding. number coding, kumbaga nakatulong ba na from a high to a low of traffic, flow of traffic. Halimbawa, sa EDSA, gaya niyan, magpapatupad sila ng para mabawasan. color, ayun, numbers coding. Number coding. Yun ba, meron ng pag-aaral na kapag ipinatupad ito, halimbawa yung 300,000 na sasakyan ay magiging 150,000 na lang ang mababawas Yung, per day. dahil hindi sila makakatakbo. Dahil bawal sila. Yung ganun ba? So, medyo maano ito kailangan ng siguro para madaling at mabilis maintindihan natin mga kababayan. Ang gawin ng mga agencies concerned, magpresenta lang ng datos. Magpresenta ng datos ng pag-aaral. No? Tapos ilan yung sasakyan na may ganitong number yan. Kasi makikita mo na agad yun babawas mo lang yun per day. Tsaka halimbawa ngayon nakita ko kanina nasa Skyway 3 ako, nakita ko sa EDSA talagang parang ang haba na ng yung parang parking area na. Yes, hilera na ng mga sasakyan. Ibig sabihin, pag ipinatupad ba yan, hindi na mangyayari yung gano'n na, kumbaga, sa EDSA kasi kahit na slow moving ka, basta tumatakbo, makakarating ka Ang problema kasi diyan kung minsan pag bumara, giging parking area na. Medyo masaklap yung bagay na yan. Eto, sige nga. Anong report tungkol sa odd-even scheme? Standby ka muna, Shawin. Ito lang, ipasok lang natin ang report mula kay Edniel Parosa tungkol dito sa implementasyon ng odd-even scheme. Baka may datos na iprinisinta na dyan ng Metro Manila Development Authority at iba pang agencies concerned. Edniel, magandang umaga. Magandang umaga, Laki Raymond. Sa halip na isang linggo, gaya na una natin ibinalita kahapon ay gagawin ng isang buwan na itong itatagal ng dry run o pinaka-testing period para sa kasadong odd-even scheme sa kabaan ng EDSA. Oras na gawin ang pagkukumpuni rito simula sa susunod na buwan. Anunsyo ng MMDA ay magsisimula itong odd-even scheme dry run sa June 16 kasabay ng preparatory works ng Department of Public Works and Highways para sa EDSA rebuild na arangkada naman sa June 13. Muli, sa ilalim nitong odd-even scheme sa EDSA, bawal ang mga may plaka nagtatapos sa odd numbers o 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, habang bawal naman ang mga plakang nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8 tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Kapag araw ng linggo, libre ang EDSA para sa lahat ng klase ng sasakyan. Pero ayong umaga din, Lakay Raymond, ay nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority na tanging mga full EVs lamang o full electronic vehicles ang nabibigyan ng exemption sa odd-even scheme. Ibig sabihin, kahit yung mga hybrid na EVs o electronic vehicles ay bawal din o sakop din rather ng odd-even scheme. Ang tanong, okay. Lakay Raymond, kahit na mga marked vehicles ng media ay sakop din ng odd-even scheme. Ibig sabihin, kahit exempted ang marked vehicles kapag may number coding sa buong Kalakang, Maynila, pagdating sa EDSA, kapag ipinataw na yung odd-even scheme, ay sakop at wala exemption kahit sa mga marked media vehicles na Raymond. Pero doon sa issue ng full EV at saka hybrid, yung bang, ang tanong dito, yung bang taga-MMDA, marunong silang mag-identify ng full electric vehicle at saka hybrid vehicle? Yung mga ganito. Alam ba nila yon? Ay, magandang tanong yan, Lucky Raymond. Lalo pat kapag ipinatupad yung uneven scheme, ay dadagdag pa yan doon sa sa paparahin nila. O hindi man ay mahagip ng kanilang camera dahil in effect yung no contact apprehension. So siguro ay doon yan masisita, Lakay Raymond. Kasi masisita ng kanilang mga cameras at yung kanilang mga AI cameras, Lakay Raymond. Pero yung pinaka-technicality, kung marunong silang sumuri ng full at kung ano yung hybrid EVs, ay siguro kaya nila may kapasidad sila, pero hindi pa yan diretsahang nasasagot sa mga oras na ito, Lakay Raymond. Kasi yun parehas ang plaka na kulay green, yung full EV at saka nung hybrid. Yung full EV kasi is buo, hindi na talaga gumagamit ng gas. Yung hybrid, pag naubusan ng kuryente,
yung baterya na paanda rin yung lilipat siya sa gasolina Gas o kaya na. crudo yung ganon. Kaya yun. Tsaka paano nga ma-distinguish? Kahapon kasi doon sa initial na pulong balitaan, lahat ng electronic vehicles ay kasama doon sa binabanggit na exemption. In fact, mismo si Chairman Artes na nagsabi na hanggat walang specific pang ruling tungkol dyan, ay kukonsidera yung hybrid EVs as full EVs. Ito yung pinabig niya kahapon. Pero ngayon ay inilabas ng Public Information Office sa MMDA yung paglilinaw na full EVs lamang yung bibigyan ng exemption dito sa odd even scheme. Pero at least, malinaw. ito lang naman natin ay Sister Ella at Lakay Raymond, 1 month naman yung itatagal ng dry run at it may be extended. Ibig sabihin, maaari daw itong palawigin ng lampas isang buwan at siguro doon ay maaaral ng MMDA. Talagang testing the waters na naman tayo at titingnan pa natin o ng ahensyang yan kung paano ma-implement ng maayos itong nabanggit na polisiya. Sa ngayon ay ikot natin yung EDSA kanina tapos tagtungo rin tayo ng Marcos Highway at C5 kung saan naman in-effect naman yung NCAP o no contact apprehension at batay naman sa ating physical lamang na panuri ito at mata-mata lang naman natin ay maayos naman yung daloy ng trapiko at talagang sa EDSA or sa to be specific na mayroong bike lanes ay talagang nasusunod ngayong araw kumpara doon sa mga nakalipas na araw na hindi in-effect yung NCAP. Yung mga motorrider ay takot nang sumausaw. Sa rightmost lane ng kalsada, lalo pa pakita nila yung mga videos natin kahapon, yung mga photos ng mga media na ipinakita natin sa command center. Kahit yung mga motorsiklo na dumadaan sa bike lanes ay pinipicturan yung plaka at pinadadalan ng violation o notice of violation sa visa nga ng no contact apprehension policy. So, kung gugustuhin naman pala, pwede naman pala kung talagang gugustuhin. Problema sa kung hindi pa nga daw natakot yung terminal ni Chairman Artes, baka hindi ganito yung behavior ngayon. Pero kung mapapansin nyo dyan sa mga videos natin, talagang binaybay natin yung, for example, itong notorious to yung EDSA Santolan mula sa Camp Crame hanggang sa may pababa, sa may Ortigas. Talagang daanan nito ng napakaraming motorista, lalo na kapag rush hour, pero very matingkad, very kita-kita yung bike lanes dyan dahil may hiwalay na pintura. Wala siyang separator, wala siyang bollards, pero hiwalay yung pintura. At dahil nga wala siyang separator, ay napakadaling daanan din ng mga motorsiklo. Pero kanina kita natin na walang dumadaplis man lamang na mga motorcycle riders. So kahit yung mga four-wheel vehicle, siguro kapag paliko, galing sa inner o papasok sa inner, doon lamang sila sumasawsaw, dumadampi daan sa mga bike lanes na yan. Pero gaya ng una nating report kahapon, yung exclusive bike lanes ay pinag-aaralan ng gawing shared lane oras na kumpunihin ng EDSA sapagkat kikitid ang mga kalsada o yung mga lane at sa halip ay magkakaroon tayo ng exclusive motorcycle lane ulit sa EDSA. Yan ay pag-aaralan pa at dadaan sa negosasyon kasama ng iba't ibang stakeholder. Lakay Raymond. Alright. Maraming salamat, Idjel. Magandang umaga. Sitwasyon dito sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila. Balik sa inyo, Lakay Raymond at Sister. Daming bayan. Salamat, Idjel. Pero sa mamaya-maya ay ating himayin yung iba-ibang mga penalties. May mga kopya tayo dito kung ano yung mga klase ng mga penalty. Yes, so iba-iba importante kasi ito, Lakay Raymond, na malaman ng ating mga kababayan. Pero may nagre-react, Lakay Raymond, bakit naman daw motor lang sinasabi natin? Marami na din naman daw napasaway ng mga naka four wheels. Totoo yun. Totoo din naman po pero, yun. ang pinakamalupit na kasi magbilang kayo sa daliri. Ubos na yung daliri mo. Ubos na yung daliri mo sa nakakitang kumakaliwa, kumakanan na motor. Oo, sa everyday na biyahe mo lang maglista ka di ba? Motor ang number one violator. Yun lang ang punto natin na bakit marunong man palang sumunod kung gugustuhin. Ba't kailangan pa ng NCAP para lang sumunod sa batas traffic? Yun lang ho ang punto doon. Yes, kasi alam nilang may nakakakita, sumusunod.
Pero pagka naman yan pumunta ng ibang bansa, Lakay Raymond, sumusunod yung Ay, mga yan. grabe. Grabe. Number one Pero sa na... sarili nating bansa, hindi kayang sumunod. Number Di ba? one tayong tagasunod pag nasa ibang bansa. Anyway, sa iba pa nating mga... Eto muna. Kahit sige. hindi Pasko, Lakay Raymond, hindi talaga napapatid ang pamimigay ng ninong natin. Ang ninong ng bayan na si Sherwin Alfaro ay nandyan sa may Barangay Santol sa lungsod ng Quezon para sa ating malakas promo. Sherwin, sino ang nahuli mo diyang malakas ang nanonood at nakikinig sa atin? Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin! Yes, Sister El at Lakay Raymond, nako dito sa Barangay Santol sa Quezon City, bawal ang maasim. Ito naman, pagkalinis-linis. Oo mukhang nga, presko no? si Mami, Malinis. maandar, di ba? Pero eto malakasan, dahil malakasan nakatune in sa DZRH itong bahay na ito. Tignan mo naman. Aba, nagtitrespassing ka na naman, ha? Nanonood sa TV. Magandang umaga pa, ang linis-linis ng bahay ninyo. Ang ganda naman ang bahay na Oo nga, napasukan. ang ganda naman yun. Pangalan niyo, Mami? Maribik Velegrito po. Si Mami Maribik. Tignan mo naman Maribik. kanilang TV. Ayun, no? Ha, DZRH, Oo. DZRH ang pinanonood. Ikaw talaga trespassing ka lagi. Opo, basta po nagpa-breakfast. Kaya lang po, pag pumunta na ng palengke, patay muna. Ganito na. Opo. At sino paborito yung announcer sa umaga? Si Deo Macalma. Aba naman, fan nila kay Deo. At kompleto, kompleto si Raymond, si Elaine, at syempre sila kay Deo. Eto, meron Aba, kilala tayo, 1,000 pesos. Thank you so much po. Congratulations, Mami. Thank you. Love you. Love you, Momo. Eto naman, galing kila kay Deo ang inyong Aba, vitamin E. kahit wala sila, kahit may vitamin E pala. Number one. Ayan. Radio station, ang DZRH. Aba ever naman. seen. Marunong sumipsip si Mami Maribik. Oo, di ba? Eto pa, meron pa tayong pabigas. Ayun. Ba? Oh. Bigas ni Mayor. Ito na ang aming tanghalian. Thank you so much. Ayan. At syempre, meron pa kasama yan na grocery. Yung grocery pa. Oh, pulutan yan eh. Ayun. Dami na. DZRH. Ayan. At hindi lang yan, meron pang, dahil kay Certified DZRH follower, meron tayong DZRH uniform. Ayan. Ang DZRH t-shirt. Thank you so much. Dapat isusuotan ni Mami pag mamamalengke. Oh. Hindi lang hindi lang si Mami ang nahuli natin dito na nakatune in. Sino pa? Mami, salamat ha. Thank you, Mami Maribik. Oh. Tatawid Oh, tayo. O bakit? Naku, Kung saan ka na naman pupunta eh. Meron Anong pa siya. klaseng ano yan? Butang haba. Hindi ko na naisot yung sapatos ko. Sino pa nahuli mo? Kamedyas. Uy, bakit ka nakamedyas? Ah. Tatay. Ay, si tatay. Po kayo. Yes, sir. Pangalan niyo po? Romeo Absalon. Si tatay. Wow. Pakita natin yung TV Tatay niyo. Romeo. Pero, Nanonood din ng TV. Nasa kabilang ano pero Signal ba dito? Signal. Yung signal. Ah, signal. ay tindahan yan, tindahan. Naka-cable. Ayun. Tindahan bahay. Tindahan bahay. Oo. Mga nakaka-LL yung napunta mo, Sherwin ah. Dos por dos, saka yun. Saka yan, ito. Damdaming bayan. Dos por dos damdaming bayan. Dahil kayo avid pa ng DZRH, naka-DZRH ang inyong TV, meron kayong 1,000 pesos. Thank you very much. Salamat po, DZRH. Welcome po, Tatay Romeo. Tingnan natin. Dito tayo sa Oo nga, labas. sa labas, sa labas. Oo, medyo naghahang kayo. Naghang dyan, medyo mahina Oo. signal sa loob. Nag-freeze na si Tatay Romeo. Maraming salamat sa DZRH. Ayan. Welcome po. Salamat din Meron po. ka pang vitamin E. Ayun! Hindi mawawala yung vitamin E na yan kahit wala sila kay. Meron pang katerdero, DZRH Grocery. Ayun, Yan, ha? may pampulutan na. Kompleto na. Oo. Dahil certified DZRH fan yan. may damit Meron kayong pa. DZRH uniform, DZRH t-shirt. Thank you so much, sir. Maraming salamat din, Tatay Romeo.
sa mga taga Barangay Santol, maraming salamat sa inyong patuloy thank na you po. pagtutok sa Diesel H dahil kayo ang tunay na number 1 sa aming mga puso. Kaya naman, mula din sa Santol, Quezon City, Alice number 6, Sir Erwin Batalfaro, Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Thank you, Ninong Sherwin Alfaro. Iba ang aura ni Nanay Maribik at saka ni Tatay Romeo. Sabi ko nga, mga nakaka-LL yung napasukan na bahay ni Sherwin. Malalaki yung bahay. Pero Lakay Raymond, babalik daw si Edniel. Balikan natin si Edniel. Mukhang may kailangan tayong maikorek ASAP mula sa MMDA. Mula sa MMDA. Edniel, ano yan? Lakay Raymond at Sister L, 8:28 ako nagpaalam. Pagtingin ko 8:27, nagpalabas ng correction ng Public Information Office ng MMDA. Sabi nila ay balik doon sa sa unang abiso na even yung hybrid na electronic vehicles ay exempted. Kasama na. Exempted. Okay. Klaro. Okay. Sabi, importante lang ito dahil marami na ikinig sa damdaming bayan. Sabi gano'n ng Director Sharon Intalian ng Public Information Office ay I stand corrected. Sabi niya, and I quote, I stand corrected. Hybrid and full EVs are included sa odd even scheme. So yun ang latest ibalik sa inyo. Raymond at Sister L. Thank you, Edniel, sa paglilinaw. Daming bayan. 8:35 ng umaga. Ay, balik tayo dito sa palatuntunan. Daming bayan. Sa ngalan pa rin ho ni Mayor Deo Macalma, ako pa rin ho si Raymond Advance, inyong makasama ngayong umaga, syempre with Sister L. Ayan, nagbabalik po kami, minus Lakay Mayor sa mga naghahanap Lakay Raymond kay Mayor Deo. Meron lang po siyang inaasikaso. Meron din. Alam niyo naman po yung ang mayor, pagka magsisimula ang kanyang termino, maraming inaasikaso yan. Pag city mayor ka, maraming mga sister cities na kailangan i-establish. Kaya ito si Mayor busy ngayon. Busy pa. Tapos itong si Mar Urbano na nanonood pala sa atin. Nasa Las Vegas si Mar. Walang-wala to. Mapakatagalan na sa Vegas sabi niya bakit dito sa lahat sumusunod sa batas trapiko? Kahit mga Pinoy marunong sumunod. Bakit pagdating daw dito sa atin, hindi tayo marunong sumunod sa traffic? Sabi nitong sila Mar, si Annie, si Ker at Julien at Samna, sila'y nanonood doon sa Las Vegas, Nevada. Kasi Lakay Raymond, sabi nila, di naman napapatupad doon na maayos, kaya pwede nang lumabag. Dito ka sa atin, kayang-kayang arigluhin yan. Nasanay tayo sa ganun Pero pagka makita mo sa iba-ibang bansa, mabibilib ka Lakay Raymond. Yung tipong, yung mga motorista, mahihiya kang dumiretso kasi sila talaga yung titigil para kung tatawid ka, papatawirin ka talaga nila. Pag nakita nilang hindi pa patawid yung tao pero may tatawid sa pedestrian lane, tumitigil na po talaga sila. Hindi dito sa atin Lakay Raymond, hindi. Pag nag-signal light ka nga nagmamadali pa yan. Kasi nagmamadaling sumingit. Sa bagay kung minsan it should be a two-way naman yan. Dapat pag tatawid ka, yung motorista dapat marunong kilalanin yung pedestrian lane. Yes, pedestrian. Pero yung pedestrian lane dapat marunong din kilalanin yung motorista. Ibig sabihin, nakago na, takbo na ng takbo, bigla kang sisingit, ay aksidente yun. Aksidente yun. Kaya yun yung minsan talagang dapat, it's a two-way process. Yes, na si motorista, pag, siyempre naman, kasi kung minsan may mga pedestrian lane na wala namang stoplight. Kaya lang, pag may tatawid, talagang hihinto. Kailangan. Pero kung kahit na hindi naman pwede na may pedestrian lane pero nakago yung traffic light, hindi ka naman pwedeng humarang doon. Kasi may mga motorista po sa likod na tuloy-tuloy din talaga. Kasi nakikita nila naka-green. Lalo pag intersection. Yes. Hindi po pwede. Pero yun yung kailangan both ways. Yes. Si motorista at saka si pedestrian kailangan sumunod din. Marunong din tayong sumunod kasi kung minsan yun na nga, minsan nakikipagsiksikan yung galit pa. Tapos tumatakbo pa yan, Lakay Raymond. Kaya parang communication, it's a two-way communication para magkaintindihan po tayo. Hindi yung nagkakagulo tayo.
Pero Ayan. bago yan, Laki Raymond, marami tayong pag-uusapan pa. Congratulate daw muna natin, pinapa-greet ni anak ng Supremo, Florante Rosales. Sino? Ang nanalong mayor ng San Benito, Siargao, si Mayor Maria Gina Sumando Menel at Vice Mayor Eman Menel. Ayan. Siargao, Laki Raymond. San Benito, Siargao. Maganda daw yung lugar na yan. Oo nga eh. Sabi nila. Ha? Di ba? Ewan ko, si partner Florante nakarating na doon. Sa Siargao. Oo. Sabi nila, maganda daw yung lugar na yan eh. Ayun ang isa sa mga pinakapaboritong destinasyon ng mga foreigners. Ayan. And siyempre, happy birthday naman. Ngayon pala ang birthday ni May. Mayroon nga siyang pa-breakfast yata dyan eh. Meron, di ba? Tama ba ako? Lugaw? Malugaw? Masarap ang lugaw ng yung Wonder special na Woman. lugaw nila. Ayan, yung lugaw na napakasarap na may binauhan paborito kong lugaw. DZRH Operation Tulong. Happy birthday. Mami. Mula dito sa inyong DZRH family. At syempre, birthday din ni Miss Sino yan? Laki Raymond. May Ibo. Si May Ibo. EA daw ni Dr. Paz Corrales. Happy birthday Happy birthday rin ho, Miss May Ibo. Siya ho ay EA ni Dr. Paz Corrales. Yun. Salamat tot sa inyong patuloy na pagkilala dito sa DZRH din. In the meantime, sa oras na 8:44 ng umaga, Daming Bayan. mula sa DOST Pag-asa, nasa ating linya si Miss Veronica Torres. Nagbibilang ng ilang araw dahil May 27 na ngayon. Kailan kaya papasok ang panahon ng tag-ulan? Miss Veronica, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw, nakikita naman natin na patuloy pa rin ang pagpapaulan ng ITCZ, pero dito na lang sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas at Palawan. Frontal system ang magpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ng ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa at wala na monitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Ngayong araw naman, nakikita natin na posibleng 40 to 42 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. And regarding nga po sa kung magtatagulan na tayo, nakikita naman natin na in a few days or sa huling mga araw ng May at o kaya simulang mga araw ng June ay posible na tayong magdeklara ng rainy season. Kaya abang-abang lang po tayo sa mga ilalabas na update po ng Pag-asa. Yes po. Yung yung problema sa Mindanao, wala na bang lalo na yung mga binahang area ng Maguindanao del Sur? Del Norte yung tinamaan doon. Kumusta na doon? Apo, yung sa mga area po na yun, nakikita naman natin sa Zamboanga Peninsula na lang maulan sa Mindanao area. Although, kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil kapag may mga thunderstorm, posible pa rin yung mga malalakas na pagbuhos ng ulan. Okay. Alright. So, yung may mga area pa na binabanggit, mataas ang temperature level. Mga heat index. Parang may 20 plus yata yung area na yon. Mostly ba yan sa Luzon? Actually po, may marami ding area sa may bandang Luzon. And then may mga pa rin naman, mga lugar pa rin naman po sa Visayas, Mindanao. Although may karamihan nga lang talaga dito sa may Luzon. Pero dito sa Metro Manila, yung mga biglaang pag-ulan, expect pa rin natin yan any time of the day or sa hapon lang? Apo, na-expect pa rin naman din natin to na posible naman to any time of the day, pero mas mataas ang percentage na hapon siya mangyayari. Alright. Miss Veronica, ihabol ko lang kasi sa area ng Mindanao noong nakaraang linggo may mga naitatala mga pagbaha doon. Sa ngayon po ba sa monitoring ng Pag-asa, yung mga pag-ulan po ba diyan sa area ng Mindanao ay tuloy-tuloy pa rin or nabawasan na? So ngayon nabawasan naman na po yung mga areas na may mga paulan po natin sa lugar po ng Mindanao. Okay. Thank you po, Miss Veronica. Salamat. Salamat din po. Mga kaibigan, Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa DOST. Daming
Ito lang, pasadaan lang natin yung mga multa ha, para lang may idea tayo dahil bago-bago ito muli yung implementasyon ng no contact apprehension policy bago tayo mag-break. Yung mga, ito daw yung top 20 na traffic violations. Illegal parking, 150 pesos. Yung illegal, illegal turning pala yun. Hindi ko alam, paano illegal turning Illegal ba? turning? Yung mga biglang liko. Biglang liko. Yan lang, biglang liko. Illegal turn. Yung kumbaga, hindi naman po pwedeng mag U-turn siguro, no? Yung mga liliko doon. Liliko, kakaliwa kakanan, yung bigla-bigla. Mga biglang O kaya nasa gitna ka, hindi alam nung kasunod mo kung saan ka ba, kakaliwa ka ba o kakanan. Kung minsan ganun Dapat kung kakanan ka, nasa right side ka na, o kakaliwa ka, nasa left side. Hindi yung nasa gitna, tapos biglang either or. Nag-swerving ka pa. Ayun. Unattended, illegal park, 2,000. First offense yan, Lakay Raymond. Hanggang third offense. Hanggang 2,000. Tapos with impoundment yan, Lakay Raymond. Aray ko. Disregarding traffic sign. Ito, 1,000 yan. Ito yung paglabag sa number coding. 500. Attended illegal park. So dalawa, merong unattended, ibig sabihin iniwan mo yung sakya mo, yun ang 2,000. Yes. Pero kung naka-illegal park ka, kahit may driver, kahit naka-hazard ka doon. Naka-hazard ka, 1,000. 1,000. Medyo gatmabi ito. Dress code for riders for motorcycle. Ito pala ito. Ito iba-iba ang fines nito, Lakay Raymond. Yung kasi ang first offense niyan 500 lang. Pero pag nag-second offense ka na 750, pangatlo mo 1,000 na. Big sabihin, kayong mga nagmumotor, dehins na pwede yung nakasando lang. Yan, yung mga ganon. Kasama din ba dyan yung mga nakachinelas? Hindi, meron. Huwag kang masyadong masyadong hot. Masyadong hot. Dress code, so yun. Obstruction. Ito yung mga nakaharang kung saan. 1,000 yan. Failure to give proper signal, 150 pesos. Okay. Stalled vehicle. Itong mahirap kung minsan kasi hindi mo wala tayong magagawa. Kung minsan bigla kang masiraan, nasa gitna ka ng kalsada. Siguro yun exemption naman. Wala 200 pesos. No driver's uniform, 100 pesos. Failure to carry or show or surrender your driver's license. Ibig sabihin, huwag mong sabihin na, boss, lisensya na ho, nakalimutan ko yung lisensya ko sa bahay. Driving without license ka nun. 150 naman ang multa. Failure to use seatbelt. Ito, masaklap ito. Dumadaan kayo sa EDSA, kitang-kita yan sa camera yan. Tsaka importante ito, safety po ito, hindi lang po ito palamuti. Hindi lang yung driver. Pati yung passenger. Yung passenger sa harap. Importante yan. Failure, 1,000 ang, ito, mabigat ito. Mas mabigat, First offense, 1,000. Second offense ay, Second offense, 2,000 na Lakay Raymond. Pag third offense, 5,000 ka na plus 1 week suspension ka. Aray ko. Loading and unloading in prohibited zone. 1,000. Ay, saktong-sakto sa mga pasaway na tumitigil to. Kung saan nagbababa. Lalo na yung mga pasaway na jeep. Ito yung driving in sleepers. Ito yung sinasabi mo. Ito yung 100 lang. So hindi pwedeng mag-drive na either 4-wheel or 2 wheels. Defective motor vehicle accessories. Ito yung mga basag ang salamin. Ayan. No crash helmet. Ito yung walang helmet. Talaga namang hindi ka pwedeng magdala ng motor kung wala kang helmet. Alam mo, ito medyo may issue din lang ako dito na nire-raise noon pa Kasi yung mga yung gumagamit ng e-bike? Walang helmet. Dapat may helmet din sila. Bakit yung motor, i-require mo na mag-helmet? Samantalang yung e-bike na sumisingit-singit din kung saan, walang helmet. Kasi ang konsiderasyon din parang bike Pero kahit na ang nagbabike ka, naka-helmet din yung mga yan 1,500 ang first offense, 3,000 sa second offense, and 5,000 sa third offense. Pero Lakay Raymond, fourth offense, 10,000 with confiscation na. Aray ko. Ayun. And ito na yung huli. Reckless driving. 1,000 ang first offense, 2,000 ang second and third offense ay merong seminar. Tricycle ban. Ito yung mga bawal kayo sa mga main thoroughfares. Huwag kayong makulit. 500. Truck lane, 2,000. Storage fee ay 80 pesos per day. Wow. Alright, yan lang ho. Ilan sa mga, para lang may guidance tayo doon sa mga kababayan natin.
na bumabagtas dito sa mga major thoroughfares sa Metro Manila sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy. Daming bayan. 8:52 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS Ka-Bloom! Charm Fat Con Bangong kumaka-bloom Charm Fat Con Damit ay may bangon ng salibong bulaklak Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con Bangong kumaka-bloom Charm Fat Con Damit ay may bangon ng salibong bulaklak Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS Sali na! ACS Milyones ACS Milyones Isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. We've got you covered. From the hottest Ay, balik tayo dito sa ating balitaan. May 5 minuto pa bago mag-alas 9 ng umaga. Daming bayan. May oras na para tumanggap tayo ng mga reports ng ating mga kasamahan. Unahin natin mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dahil nagpapatuloy ho yung ASEAN meeting ngayon doon, na dinaluhan o dumadalo pa rin ho doon ang delegasyon ng Pilipinas sa panguna ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naroon si Miss Let Narciso. Miss Let, magandang umaga at anong pinakauling balita dyan sa Malaysia? Good morning, Miss Let. Good morning, Lakay Raymond at Sister El. Pinangungunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 16th Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit. Ang Pilipinas kasi ang chairman ng BIMP-IAGA ngayong taon at tututukan sa pulong ang pagpapalakas ng kalakalan, connectivity at environmental sustainability sa sub-region. Narito, hindi pa yata ready. Okay, ayan, ipakikita natin maya-maya yung bahagi dun sa pag-preside ni Pangulong Marcos sa meeting. Pero bukod dyan ay ngayong araw, ikalawang araw ng 46th ASEAN
bale 3 yung nakalinyang meetings ni Pangulong Marcos dahil pagkatapos nitong BIMP Iaga ay mayroon pang second ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Dadaluhan niya ng mga leader o matataas na opisyal ng Gulf countries binubuo ng Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar at United Arab Emirates. Uy, maganda yan. At kasado rin, kasado rin ang kauna-unahang ASEAN GCC China Summit na dadaluhan naman ni Chinese Premier Li Qiang. Magaganda yung mga yan, ha? Especially, siguro yung concern doon sa Middle East, yung, siyempre, yung problema natin sa ating mga OFWs, hindi yun nawawala. Na isa sa mga concern dyan. At saka yung mga, hindi ko alam kung natapos na yung, yung mga naniningil pa sa Saudi. May mga hindi pa nabayaran in the past na pinangakuan na babayaran din. Mukhang di pa tapos yun. At ayan, kung matutuloy, mayroon siyang bilateral meeting sa leader ng Kuwait. Kuwait naman, ayan. May issue tayo dyan may issue tayo tungkol sa labor. Concern sa ating mga OFW. Maganda yan at siguradong ano man ang mapag-uusapan yan, hopefully matransform or matranslate at maramdaman ng ating mga kababayan na naroroon sa nakadeploy na doon sa Kuwait at yung mga madideploy pa dyan sa Kuwait. Pero so all along, yung sa China naman, lahat yan ngayong araw? Oo, lahat ngayong araw. Pagkatapos itong nauuna ngayon, yung BIMP Iaga, susunod dyan yung second ASEAN Gulf Cooperation Council, ASEAN GCC, at mamaya. Miss Led? Miss Led? Sorry, Miss Led. Since 2017, our cooperation has deepened. Our partnerships have delivered tangible benefits for our peoples. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable, and innovation-driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade, and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIMP Iaga. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Thank you, and I look forward to a productive summit. Miss Led? Asa na? Yan, kasi ang pwede lang i-live ay yung opening statement kadalasan sa mga meeting. At pagkatapos noon ay syempre closed door na. Yung mga leaders na lang ang nandoon sa meeting room. Pero ang kasama ni, parang nakita ko sa katabi niya si Secretary Manalo ng Department of Foreign Affairs at yung mga member ng Philippine delegation na nandiyan pa rin. Nakasama niya doon sa meeting na yan. Oo, Laki Raymond. Partikular na kasama dito sa meeting na pinangungunahan ni Pangulong Marcos ay si Mindanao Development Authority Chairperson Leo Tereso Magno dahil siya yung nagsisilbing Philippine Signing Minister for BIMP Iaga. Yun. Ayan. Alright. So, after that, susunod yung pakipagpulong sa mga Gulf countries. Then sa China yung huli. Gulf countries. Maganda yung tama, Laki Raymond. Pero mukhang bago yung ASEAN, GCC, China, mayroon pa silang luncheon sa King ng Malaysia, Sultan Ibrahim. Alright. Sa Istana Negara, dun sa official residence. Okay. Pero kayo, sasama kayo din sa lunch o diyan kayo sa... Hindi kami kasama. sa ano lang, media center lang. Ayan. Akala ko mag-iikot na si Miss Let Yung media center nyo ay nandyan sa convention center. Nasa convention center, Laki Raymond, kung saan din nagaganap yung mga itong mga meeting dito sa 46th ASEAN Summit. Di bali, may mga katabing mga malls dyan eh. Sabagay, maaga pa. Maya-maya pa siguro mag-open. May mga katabing kaya lang kapag kasi nasa convention center yung mga leader,
medyo mahigpit yung pagpasok ng mga sasakyan unless gugustuhin mo na maglakad. Ay, malapit lang naman din dito dahil nga nasa sentro yung venue. All right. Sige. At so after all the events today, so expect ang Pangulong Bongbong uwi na mamayang gabi. Oo, pero bago yan, syempre ay mayroong hapihan with the media. Syempre, ayan. Hingi tayo ng update, hindi dito sa ASEAN, kundi mga usapin dyan sa Pilipinas. So bago siya umuwi, meron siyang audience muna sa inyo? Oo, Laki Raymond. Ano naman yun? Automatic kapag mayroong foreign trip pa yan. Ayan, maganda. Maharap sa media bago bumalik sa Pilipinas. At least pwede ka magtanong, Miss Leth. Ayan. Ready mo na mga tanong mo dyan. Sige. Salamat, Miss Leth, and ingat kayo dyan. Thank you, Miss Leth. Maraming salamat mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Live and direct mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, yung BIMP IAGA, ito yung Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Kaya tinawag na BIMP IAGA. Alright. In the meantime, 3 minuto makalipas ang alas 9. Eto, balik tayo sa Pilipinas. Balikan natin ang Pilipinas at puntahan natin ang lungsod ng Maynila dahil daanan papasok sa residential area dyan sa May Haligi. Ito, wala kay Raymond, yung kahapon, di ba, nagkaroon ng tension dyan. Oo, dahil dun sa demolition na pinigilan ng mga residente dyan sa May Haligi sa Tondo. Yan daw ay yung daanan papasok dyan sa May Haligi, dun sa lugar kung saan nakatira itong mga residente na i-demolish siya na kahapon, sarado pa rin daw. Dahil mukhang gumawa sila kay Raymond. Alam mo yung pader, parang may layer. May, sa unahan mayroong harang, sa sumunod meron din daw, sabi ni Boy Gonzales. Hanggang ngayon, Boy, nandun pa rin ba sila nakaposte at binabantayan pa rin nila itong lugar para hindi ma-demolish? RH29, Boy Gonzales. Boy. Elaine, Lakay, Raymond, tili pa rin sarado ang daanan papasok at palabas matapos ang naging tensyon kahapon sa pagitan ng mga residente at pulis kasama ang demolition team na planong gumiba ng mga bahay sa May Haligi Street, Barangay 262 at 264 sa Tondo, Manila. Umaakit lamang ang mga residente sa mataas na gate para makapasok sa loob ng May Haligi kahapon. Hindi natuloy ang demolition sa naturang lugar kung saan pinagbigyan ng mga residente ng 1 linggo para makapaglipat. Huli ring iniaalok ng sheriff ng korte sa mga residente na nais magkusang maglipat ang financial assistance para kahit na paano ay may panggas sa paglilipat ng bahay. Pero karamihan sa mga residente ay hindi pumapayag kung saan isa sa kanila kahilingan ay mabigyan muna siya ng disente na malilipatan at matiyak ang kanilang kabuhayan. Nagpakita naman ng suporta ang iba't ibang militanteng grupo at kanilang panawagan na kumilos ang gobyerno sa sitwasyon na nasa halos 400 pamilya na maapektuhan ng nakatakdang demolition. Ito si Boy Gonzales para si BCR. Yes? Boy, yung para lang ano ba, wala bang inialok na relocation site para sa kanila or talagang ayaw lang nilang lumisan dyan? Walang relocation site sa mga residente. Pribado nabenta yung lupa. Nabili yung lupain ng kaya walang relocation site itong mga residente. Pero babayaran naman daw sila, babayaran. Yung lang, yung gastos lang sa paglilipat. Pero ang kasi diyan ay nanalo sa una, nanalo yung mga residente. Yung residente tapos mapila yung may-ari. May nakabili kasing bago kaya nanalo naman kaya meron silang court order. Yun ang ibinigit ng sheriff. Pero kahapon ay nagkaroon nga ng tensyon kahit na namagitan yung mga konsehal ng Maynila at pati si Vice Mayor Yul Serbo ng Maynila. Pero itutuloy sana kahapon sa pangatlong attempt ay hindi na nakapasok dahil kahit na binomba ng tubig
ang mga nagbarkada na mga residente hindi pa rin natinag at nambato sila ng mga nagbuga sila ng fire extinguisher. Ito sa mga pulis at demolition na team. Yung para lang Boy, para lang sa mabigyan ng yung ating mga nakikinig na hindi nasimulan yung kwento diyan. Gaano yang kalaki o kaluwag at ilang residente ang maapektuhan? Sa pamilya, nasa ayon kay Ruby de la Cruz, ang pangulo ng magkakapitbahay dyan sa may haligi, nasa 100 bahay, katumbas ng 400 pamilya. Malaki-laki rin yung gigibayin 100 bahay, ibig sabihin napakarami rin to. Pero yan yung maapektuhan. Pero nanalo naman yung may permit o mayroong court order ang sheriff, kaya in-implement yan ng Manila Police District. Sabi nga nung mga police, kompleto yan. Bago sila makakuha ng permit para mag-demolition, dumadaan pa yan sa NCR, tsaka dumadaan pa rin ng permit mula dyan sa Office of the President. Kaya tinuloy sana, pero pumalma ang mga residente dahil kaya hindi nila mapasok yung mismong loob ng may haligi. Yung nasa gate na yan na Raymond, si Sir El, hindi pa yan yung mga residente. Bandang looban pa. May parte ng sa gitna niyan, merong pinaka basketball court. Kaya yung gitna niyan, mula dyan sa gate na yan, maglalakad ka pa. Malayo-layo pa. Sa gitna, malayo-layo pa, meron pang barikada din. Ang taas pala nung gate nila, Boy. Mahirap tong gibain. Oo, nilagyan nila ng mga yero. Tapos yung pinakatago sa loob, sa dulo, ay may barikada rin. Kaya ang mga police at demolition team dito nakakonsentrate sa kanto ng Masangkay at may haligi. Kaya dito sila nakakonsentrate. Boy, ano nang balita doon sa mga inaresto kahapon? Kasi di ba may inaresto kahapon ng mga residente na 4? Apat yung inaresto dahil nag-obstruction of justice dahil sa pinipigilan nila yung gagawing demolition. At ang ano nga dyan ay ang tawag nila doon pumapel daw yung ilang konsehal para hindi na rin matuloy yung naturang demolition dyan sa 2 barangay nakakasakop dyan sa mga kabahayan. Pero nag-aabang pa rin sila kung sinasabi nila naghahain daw ng TRO sa korte para mapigilan yung demolition. Pero hanggang sa ngayon, wala pa. Pero binabantayan pa rin ng mga pulis sa Raymond si Sir El. Diyan yung kanto dahil sa baka may yung mga residente dyan mukhang tamang duda kung may darating na pulis. Tamang hinala, Boy? Tamang hinala. Siguro shifting ang pagbabantay dyan. Tsaka talagang pinangatawan na nila. Tingnan mo, umaakyat sila paglalabas, Boy. Hindi mo rin sila masisi. Talagang ganun Kasi hindi mo masisi kasi nga, siyempre sa hirap ng buhay, kahit na hindi nila wala silang titulo. Sabi nga nila, 50 taon na sila dyan. At sabi naman ng mga matagal na sheriff, matagal nyo nang napakinabangan, dapat yung may-ari naman daw. Baka pwedeng yung may-ari naman. So, both ways, may claim. Wala na nga dyan. Tabayarin natin yan kung ano magiging kahinat niyan yung demolition na naudot kahapon matapos na umalma ang mga residente dyan sa may haligi sa Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. At medyo mainit nga at masaklap na usapin pagdating sa demolition. Kasi ganyan, tingnan mo 50 years na daw sila. Ang katwiran nung nakatira. Matagal. 50 years na kami dito. Dito na tumanda mga lolo't lola namin.
Sabi naman nung May-ari. sheriff at saka may-ari, 50 years na nga pinakinabangan. Abay, kami naman. Kanino ba may... Kami yung may-ari. Baka po pwede naman kami naman yung gumamit. Yan ang masaklap. Yan ang masaklap. So, both ay may claim. Pero sa batas naman kasi, meron din namang dapat naman responsibilidad. Kahit nasabihin mong sa'yo yung lupa, pero sa batas din, meron kang responsibilidad doon sa iyong paaalisin na mga nakatira dyan sa lugar na yan. Lalo, at hindi ito simpleng lugar yung pinag-uusapan. Nasa pusod ho ng Tondo yan. Yung may Haligi Street Maraming na yan. apektado dyan. Doon sa Tondo, Maynila. Ang oras natin, 9:12 na ng umaga. Daming bayan. This Balik tayo sa ating balitaan. 19 na minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. Daming bayan. Isa sa lagi nating binabanggit yung kasi marami ang natutuwa doon sa nung totoong ipinatupad yung 20 pesos per kilo ng bigas. Yes. Marami ho ang natuwa, no? Kasi may mga nagbebenta na talaga pero hindi pa siya Lakay Raymond halos lahat ng area ng Pilipinas mabibili. Pero may rami ng mga kadiwa stores ang nagbebenta ng 20 pesos. Marami naman na talaga nakikinabang. Kaya lang, ang lagi kong ang binabanggit, kaya dapat may balanse din doon sa mga presyo ng palay. Kasi, oo, tama. Bumaba nga yung presyo ng bigas. Ganun din bumagsak yung farm gate o bilihan sa palay. Ayun lang, nakakalungkot. So, talo. Kasi yung balibalita nga nung merong ang ganda ng bilihan nung una mga 17 to 22 or 23. Nung hindi pa lumalabas yung 20 pesos per kilo. Nung lumabas yung 20 pesos per kilo, bumagsak sa 12 to 14 pesos per kilo ng palay. Ang palay. So kalos 50% ang ibinagsak. Ang laking saklap nun. Kawawa yung ating mga rice farmers. So natutuwa si consumer na nakabibili ng 20 pesos. Pero si magsasaka, nalungkot naman. Kaya makibalita nga tayo doon sa Central Luzon kung tapos na ang anihan at kung magkano ang farm gate price ng palay. Balitaan tayo ni Ate Grace Ansano. Magandang umaga, Ate Grace. Raymond, Miss Elaine, good morning. Sa ating mga kababayan dito sa Nueva Ecija, halos lahat nakapagtanim na. Tapos na ang pag-ani. Kaya naman, ang mga palay ngayon, Raymond, Elaine, hawak na yan ng mga traders. Mga traders. Okay. Kung sa ibang lugar dito sa ating bansa, especially Metro Manila at sa gawin ng Mindanao area, nakarating na yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Dito, inaasam din yan. Also, sinasabing ang Nueva Ecija is the rice granary. Nandito ang mga magsasaka at ang ikinabubuhay ng ating mga kababayan dito ay mostly ay pagsasaka, pagtatanim ng palay. Pero marami rin sa ating mga kababayan ang humihiling na sana'y matikman din daw nila yung presyong 20 pesos kada kilo. Dahil dito, ang presyohan ngayon sa mga commercial rice ay may nakikita ako sa pag-ikot ko na mayroong 38 pesos kada kilo 38. at pataas. Bagamat bumaba na kumpara noon na nasa 40 pesos pataas, bumaba na ito ngayon na naglalaro ng 38 pesos pataas. Almost 10 pesos din noong sumipa at tumaas nga ang presyo ng bigas. Matapos ngayon na ipinag-utos nga ng ating pamahalaan na hiniling ng Department of Agriculture na unti-unti nang ibinaba. At naramdaman din namin ito rito sa bahagi ng Central Luzon na ang presyo ng mga commercial rice simula noong magbaba ng may makakabili ng 20 pesos at 38 pesos, medyo talagang yung makikita natin sa mga tindahan ng bigas, marami na yung medyo bumaba. Pero ito, Raymond, sana araw, hindi naman daw lahat ay magsasaka dito at marami pa rin yung ating mga kababayan na yung mga consumers na nangangarap makabili rin ng 20 pesos kada kilo na bigas. So, kung panahon na ng taniman ng palay ngayon, ano yung ibang mga produkto ngayon sa Nueva Ecija? Gulay naman.
Oh yeah. Ang marami ngayon dito mga gulay, like yung mga sangkap sa pagluluto ng pakbet. Yan. Kasi dito abundant yan. Maraming nagtatanim ng sitaw, talaga kalabasa, yung kamatis, yung mga okra, ampalaya, lahat ng mga sangkap. Yung mga pakbet. Yung kalabasa, kumusta ang presyohan? Ang kalabasa ngayon medyo maganda naman. Nasa 25 pesos to 30 pesos kada kilo. So kahit pa paano medyo maganda-ganda na yun. Maganda na. Kasi noong nararanasan natin, pag bumabagsak ang kalabasa, nangangabulok, 5 pesos na lang. Oo, yung tipong hindi na aanihin, hayaan na lang mabulok sa Yeah. Po. Alright, so at least kahit pa paano, medyo maganda-gandang balita naman pala yan. Okay, salamat Ate Grace at magandang umaga dyan sa Nueva Ecija. Okay, Raymond, Miss Elaine, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Si Ate Grace Sansano mula dyan sa Central Luzon. Siyempre, balik tayo dito sa Metro Manila. Dito naman tayo sa Kamara. Elaine, dahil yun daw hong pagsali ni dating Senator Leila de Lima at ngayon ay miyembro ng party list representative ng ML, Mamayang Liberal. Sa kanyang pagsali sa House Prosecution Team, walang conflict of interest. Ayon naman sa isang leader ng Kamara, si RH12, Milky Rigunan, sa detalye ng balita niyan. Bakit Milky? Magandang umaga. Magandang umaga kay Raymond at Sister L. Late mong kinatawan na ng Kamara sa 20th Congress si dating Senator Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List. At isa ito sa mga patakaran kaya napili siya na maging miyembro ng House Prosecution Team na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur sa muna'y pagsali ni de Lima sa kompetisyon ng House Prosecution Team dahil kritiko ito ng mag-amang Duterte. Ayon kay Adjong, hindi matatawaran ng track record at legal experience ni de Lima lalo na sa usapin ng human rights at extrajudicial killings kaya siya ay kwalipikado para tumulong sa pag-usig sa vice-presidente. Sinabi ni Adjong pamilyar si de Lima sa mga kaso ng pagdukot at sa dami ng mga biktima ng EJK na nasa mga affidavit ng whistleblowers na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Matatandaan sina Las Cañas at Matobato ay parehong umaming hitmen at kasapi sa tinatawag na Davao Death Squad na muna'y pinamunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinadawit din sa EJK ng alkalde pa ng Davao City. Kasamang EJK sa Articles of Impeachment na ipipresenta ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Kinumpirma rin ni Adjong na kinukonsidera ng House Prosecution Panel ang pagkuha ng external legal experts para makatulong sa pagbubuo ng matibay na kaso na pinayagan din noong 2012 sa impeachment trial naman ni yumaong dating Chief Justice Renato Corona. Ako si New Criguna Nagura para sa DZRH. Yes, Laki Raymond. Yung nakita ko na meron ng acknowledgement si House Speaker Martin Romualdez doon sa pinadalang sulat ni Senate President Chis Escudero na magpipresenta yung prosecution team, ipipresenta sa Senate sa Monday yung kanilang articles of impeachment. Anong balita dyan kung naka-ready na sila yung team para sa Monday? Oo. Naka-ready na sila, Laki Raymond at Sister L, kasi magbubukas uli ang sesyon ng 19th Congress sa Monday. Ang sabi ay nakahanda na ang House Prosecution Team. Ang hindi lang alam kung isa lang ang magpipresenta ng Articles of Impeachment o kaya naman ay dadalo yung 11-man House Prosecution Team. Pero most probably, 11 para ipakita rin ang determinasyon at kahandaan ng Prosecution Panel sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Doon sa una, banggit nila kasi di ba 7 yung articles of impeachment, pero parang may mga naririnig tayo na parang ang gusto yata ng yung iba i-trim down para hindi masyadong mahaba. Parang kalahati na lang or 3 or 4 articles of impeachment, pipiliin na lang doon yung mga supposedly ay mabibigat. Yun na lang ang ipipresenta. Ganun, anong balita dyan? Oo, pag-uusapan siguro within this week bago sila humarap sa Senado para ipresenta yung articles of impeachment kasi gusto nga nila napaikliin din. Ang mabibigat kasi nakikita nila dito yung human rights
extrajudicial killings at yung kumbaga ay paglustay, paglustay sa pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng siya pa ang kalihim naman ng Department of Education. So ito ay ipipresenta yung articles of impeachment, pero most probably, kasi sabi nila baka isa lang daw, pero ang kinukonsidera 11 ang pupunta sa kanila sa Senado sa Lunes para ipresenta ang articles of impeachment. June 3, Lakay Raymond, ay ikukonvene naman ang Senate impeachment court. Tama ba yan? Yun ang sabi. After na mabasa ng hapon ng Lunes, yung articles of impeachment, ay yun, the next day, 9 o'clock, magkukonvene na ang Senate as an impeachment court para simulan yung mga proceedings. Pero kumbaga parang pa lang yun preliminary kasi kasi yung mangyayari diyan is mag-i-issue daw muna sila kasi tinanggap na formally yung complaint, padadalhan na ng abiso or summon si Vice President Sara Duterte para sagutin yung mga complaint laban sa kanya, and initially 10 days ang ibibigay sa kanya yung kanyang team para sagutin yung mga reklamo. So kumbaga parang lang muna yun, preliminary yung 2 and 3, then magkakaroon ng lull dahil 2-week break lang naman, 2-week session lang ito. So abutan ng break. The next is 20th Congress na, at yun magkakaroon muli tayo ng tanong kung gaya ng sinasabi ni Attorney Romy Mac kahapon, hindi po pwedeng tumawid yan, sabi niya. Bagamat yung ibang legal experts naman pwede daw tumawid sa 20th Congress. Sa 20th Congress. So abangan natin dahil kung yan ang magiging posisyon o kaya ay masusunod na timeline, tama yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na masisimula ng impeachment trial, yung talagang lilitis pagkatapos na ng State of the Nation. Tama ba? Tona ni Pangulong Bongbong Marcos. July na kung sakasakali. July, kompleto na rin ang bagong 12 senador na uupo naman sa 20th Congress. Alright. Sige, salamat Miss Milky at thank you, Ma'am Milky. Magandang umaga dyan sa Kamara. Magandang umaga, Lakay Raymond at Sister L. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, si Miss Milky Regunan, RH12 mula sa Kamara. Kagabi o kahapon daw pala, ay birthday ni dating ang namayapang chairman ng Commission on Human Rights, Chito Gascon. Kaya nagkaroon yung mga reunion ng kanilang grupo. Ay itong si dating CHR chairperson Chito Gascon ay liberal ito Kaya nagkaroon ng kanilang reunion kagabi together with Senator Risa Hontiveros. Kasama nila. Ayan, si Vice Mayor Henry Bacornay Jr. ng Bawang, La Union. Uy, nakita ko dito. Kanina si Val nasa Zoom kasi Lakay Raymond, may balita tayo kanina. Actually, nabanggit na to ni Tita Morley sa kanyang showbiz kanina. Pumanaw na ang Pinoy folklore singer, folk singer na si Freddie Aguilar, Lakay Raymond. At wag muna. Hold muna. Okay. So, sorry. So, kailangan pa pala ng consent pero pasensya na po. Late mo sa akin sinabi, Kyle. So, pasensya na. Pero, ayun. Nasa siya kanina. Nakita natin. Mukhang nasa labas ng pagamutan. Alright. Maya-maya, magkaroon tayo ng confirmation dyan tungkol sa bagay na yan. In the meantime, 9:32 na po ng umaga. Daming bayan. Ang balik tayo sa ating balitaan, 9:37 ng umaga. Daming bayan. Meron tayong mga reports na tatanggapin mula sa ating mga kasamaan mula sa labas. Unahin natin ang report mula kay Giselle Bricafort. Itong isang dating tabloid reporter daw at dalawang kasabwat nito may dinampot dahil sa pagbibenta ng mga armas. Hindi pa tapos ang gun ban. Sa June 11 pa matatapos ang gun ban. Tapos may mga ganyan pang klase. Tapos ng eleksyon, saan gagamitin yung mga baril? Si Giselle Bricafort sa balitang yan.
Saan ito nangyari at kanino ito ipipresenta, Giselle? Oo. Giselle? May nagsimula na yata yung presentation. Saang lugar yan? Si Giselle? Wala. Sige, balikan natin si Giselle. Diyan na muna kay Edniel. Si Edniel muna. Unahin natin si Edniel na muna dahil yung dalawang China Coast Guard vessels bumubuntot sa atin ito civilian mission dyan sa West Philippine Sea. Walang kasawa-sawa talaga itong China na ito. RH52 Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Sister El, kasalukuyang binubuntutan ng China Coast Guard itong barko ng atin ito civilian mission sa West Philippine Sea. Natukoy ng atin ito itong CCG vessels may mga hull number 3306 at 21549. Ayos pa ito ng shadowing habang ang MV Kapitan Felix Oca na sinasakyan ng grupo ng mga Pinoy ay nasa layong 54 nautical miles mula sa El Nido, Palawan. Niradyoan ito ng mga dayuhan ng barko ng atin ito. Pakinggan natin itong radio challenge ng China. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and the Chinese laws and regulations. Pero sinagot naman ito ng sarili ring radio challenge ng mga Pilipino. Kagabi, naganap ang una sa dalawang concert ng ikatlong atin itong mission. Tampok sina Ivy Dancel, Noel Cabangon at iba pang local at foreign acts sa may El Nido. Naglalayag ngayon itong higit 100 kataong sakay ng Felix Oca patungo naman sa bisinidad ng Pag-asa Island para sa isa pang concert sa West Philippine Sea. Ito si Edniel Parosa. Wala kang audio dyan yung sagot ng radio operator ng sa Philippine side? Meron na kay Raymond. Kung, dapat this is a Philippine territory. Ipaparinig natin. Iparinig nga natin yung response. Sa mga RHTV, yung 24 seconds ito, yung sagot ng mga Pilipino. Pakinggan natin sila. Sa'yo. Redo lang. Hindi ko ipinahanda dahil yung sagot natin. Ito Edniel, iparinig na lang natin. May sa cellphone ko na lang. You're advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 42.6 nautical miles northwest of El Nido, Palawan, Philippines. In accordance with the Republic Act 12064 or the Philippine Maritime Zones Act. Yan ang tama. Challenge ng ating El Nido lang yan eh. Di ba? El Nido lang yan eh. Tapos tama, El Nido lang yan. El Nido pa lang yan Nagcha-challenge na yung lintik na at walang ang kapal-kapal. Lahat na lang gusto kunin eh. Yun na nga. Kaya siguro kapag mas nakalayo pa. Pero habang nagsasalita tayo dahil mukhang may Starlink yung ating mga kasama doon sa atin ito na atin ito connection sila. Mukhang yung kanilang mission at tuloy yung kanilang paglalayag sa kabila ng presensya at mamaya ay mag-update sa atin narito naman sa Metro Manila. So yun na latest sa kanilang mission. Balik ulit sa inyo. Kay Raymond at Giselle. Daming Bayan. Maraming salamat si Edniel Parosa sa report na yan. Kuminsan dyan na pumapasok yung ito, saludo talaga ako kay Senate Majority Leader Francis Tolentino. Yes, for standing up. Kahit na yan nung isa sa tinuturong dahilan ba't siya natalo. Pero kailangan natin yung mga leader na ganun sa ngayon. Sana. Kasi napakaraming popular. Napakaraming popular na leader ngayon sa bansa. Kuno. But never nga nagsalita tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kita nyo, El Nido pa lang yan. Malinaw na nandyan lang sa area na yan. Ang tanong lang kay Raymond, anong ginagawa nila dito, di ba? Teritoryo natin to, tapos i-challenge nyo kami. Di ba? Parang nakakagigil minsan yung mag-iinit talaga yung ulo mo. Parang ang kapal mo naman mambuli. Nasa loob ka ng teritoryo ko, di ba? Ang masaklap nga, yung ibang, ulitin ko yung mga popular kuno na mga leader dyan, never na nagsalita against sa encroachment na yan ng China. Pag ibang issue,
Andaldal. Pag personal nila, pag sila ang tinatamaan, ang tindi ng kanilang mga keyboard warriors. Kaliwat kanan kung mag-bash yung mga yan. Pero kung yung mga issue na tungkol dito, nasaan kayo? Di ba? National security ang usapan dito. Lupaing hindi to pinag-uusapan kung atin ba o hindi. Atin talaga yan. Pero nasaan kayo? In the meantime, balikan natin si Giselle Ricafort. Yun sa report niyang mayroong isang dating tabloid reporter at mga kasamang dalawa na inaresto dahil sa pagbibenta ng mga armas. Giselle? Lakay arestado ang isang dating tabloid reporter at dalawa pa niyang kasabwat sa pagbebenta ng mga iligal na armas sa Kalayaan Avenue, Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City 9 p.m. kahapon. Nagugat yung entrapment operation sa report ng isang informante tungkol sa illegal selling ng baril ng grupo ng isang alias Patrick. Ayon kay NCRPO Director Anthony Aberin, nag-ooperate daw yung grupo sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, maging doon sa mga karatig lalawigan. Nagpakilala raw yung isa sa 3 suspect na mamamahayag at minanmanan yung grupo sa loob ng halos 1 buwan. Yung dating tabloid reporter na yan, nakuhanan yan ng iba't ibang ID ng media kabilang yung isang inisyu noon pang kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. 2 sasakyan yung gamit ng grupo sa pagbebenta ng mga baril kung saan yung isa iyon yung naglalaman ng mga ibinebenta nilang armas. Sabi ni Director Aberin, may mga ipinresenta raw sa kanila na mga lisensya ng baril yung grupo. Pero kung peke man yan o totoo yan, yung iniimbestigahan pa nila hanggang ngayon. Pero yung kanilang mismong pagbebenta ng mga armas na yan, idiniin ng NCRPO Director na illegal yung gawain. Sabi pa ni Aberin, lakay mukhang matagal na nag-ooperate yung grupo dito sa Region 4A at inaalam na rin nila kung meron pa silang ibang mga kasamahan. Nagpapatuloy yung press conference ngayon ni NCRPO Director Aberin kasama si Police Brigadier General Joseph Arguelles, yung acting district director naman ng Southern Police District. Giselle, ano yung kuhan? Parang high-powered. Ilang baril ba yan? Mukhang mahaba yung isa. Nakikita ko diyan sa video. Oo, lakay. Marami-rami lakay eh. Alamin natin yung nakahilera dito lakay. Alamin natin kung yung eksaktong bilang na yan. Kaya Director mamaya lakay, may mga rifle lakay eh. Meron ding may mga Bushmaster caliber 5.56 lakay. Ayan, may mga may isang unit pa ng Remington caliber 5.56 at may mga magazine din yan lakay. Alright. At bukod lakay sa mga armas na yan, yung iba nga mahahaba ay nakuhanan din o yung doon sa operasyon kahapon, yung budal money na nagkakahalaga ng 479,000 pesos. Okay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Salamat Giselle Ricafort, 9:46 ng umaga. Ay, balik ko tayo dito sa ating balitaan. Daming Bayan. Meron pang 11 minuto bago mag alas 10 ng umaga. Ito na nga ba't hintayin lang natin yung tinatawagan na si Bal. Kasi nasa ospital siya. Walang problema yan kung basta may confirmation. May kausap siyang nag-confirm doon sa pangyayari. Mukhang ito ay malapit na malapit sa puso ni binabanggit natin na singer. Ang 2025 malupit talaga sa mga nasa industriya. Oo, kung sunod-sunod sila na mga sikat at mga veterano. Lakay Raymond. Itong nangyayari ngayon dito sa showbiz industry ay sunod-sunod yung mga icons na, di ba, si Nora Honor, Ricky Davao, may kasunod si Ate Kay, may kasunod siya, 'di ba? Yung si nakalimutan ko. Yung mga mas nauna na sa kanila.
Si Haji Alejandro. Si Haji. Ayan. May mga icon lahat itong mga ito. Magagaling. In the meantime, hindi pa nakakapag-connect si Val. Dito muna tayo sa Your Business is Our Business. Dahil yun daw ho, mga kababaihan sa Pilipinas, mas nanganganib na mawalan ng trabaho dahil sa AI. Ito yung artificial intelligence, sabi yan ng World Bank. Ang report mula kay Sofia Gan. Sofia. Mas nanganganib na mawalan ng trabaho ang mga kababaihan sa Pilipinas dahil sa paglitaw ng artificial intelligence o AI ayon sa World Bank. Sa kanilang ulat na pinamagatang Future Jobs, Robots, Artificial Intelligence and Digital Platforms in East Asia and Pacific, mas exposed ang mga kababaihan sa AI dahil kadalasan ng kanilang trabaho ay kinasasangkutan ng cognitive at routine tasks. Ito dahil maraming kababaihan na may college degree sa bansa ay nauuwi sa trabaho sa opisina. In general, mas exposed sa AI ang mga manggagawang nakapagtapos ng kolehiyo at nagtatrabaho sa commerce sector. Bagaman hindi gaanong lantad sa panganib ang Pilipinas hinggil sa paggamit ng AI kumpara sa mas advanced na bansa, hindi naman alam ng mga Pilipino kung paano tayo makikinabang rito. Ipinunto naman ng World Bank na nagsasagawa na ng reforma ang gobyerno upang gawing AI-proof ang mga trabaho at para palakasin ang domestic digital economy sa kabuuan. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 42 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Sofia. Ito na, balikan natin si Val Gonzales. Naroon sa Philippine Heart Center ba yung kinaroroonan niya ngayon? Val, magandang umaga. Val. Magandang umaga, Raymond at Sister El. Napayapa na nga ngayong araw ang Pinoy folk legend na si Freddy Aguilar. Itong kinumpirma sa DZRH News si singer Anthony Castelo ngayong umaga. Sabi ni Doc, alauna ng madaling araw kanina nang pumanaw ang sikat na folk singer. Ayon dito kay Castelo, kasama ni Freddy, ang kanyang assistant na si Nelson at ilang malalapit na pamilya dito sa morgue ng Heart Center. At dahil sa isang Muslim, itong si Freddy, Sister El at Raymond, susundin ang tradisyon ng mga Muslim na agarang paghahatid sa huling hantungan dito kay Freddy. Sa impormasyong ibinigay nitong si Mr. Anthony Castelo, ngayong tanghali rin ililibing si Freddy sa libingan ng mga kapatid nating Muslim dyan sa lungsod ng Makati. Mula rito sa Philippine Heart Center dito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. So, 1 a.m. pa pala siya pumanaw at ngayong tanghali ay ililibing na rin agad kay Raymond. Atin hong pakikiramay our condolences sa pamilya, po sa pamilya ni Freddy. At syempre... grabe yan. Bata ako, binabasa ko sa libro ang kanta niyang Anak. Saan man one of a kind yung kantang yan. Dahil it has been translated during that time parang 40 plus languages languages na ba ang 40 plus pero hindi ko alam ngayon yung naging updated total yung final translation kasi inadapt ng iba't ibang mga bansa yung kantang yan na nung una ay dito lang namamayagpag at saka marami ding kantang siyempre pag yan ang umawit ng kantang pang mga tibak mga aktivista ay talaga namang mayayanig ang stage pag kumantayan si Freddy at yung iba pa nilang mga kasamahan ng kapanahunan ng yun. Lalong-lalo na yung kasagsagan ng panahon ng martial law. Yan. Our condolence sa ating pagkiramay doon sa pamilyang iniwan ni Freddy Aguilar. So, ayan, hindi... yung iba kasing impormasyon ay medyo tinitipid pero mismong sa social media makikita mo na at may mga kaibigan na rin kasi siya kay Raymond na nagpaabot ng pakikiramay sa yumaong Freddy Aguilar. Ito yung hindi ko lang Muslim kasi yung nakasulat dito, inna ilahi wa inna ilaihi rajun. Yun nakasulat dito sa pamamaalam nila kay Freddy Aguilar. Ayan.
Binabanggit natin talagang hindi ko alam kung yung mga magaling na manghuhula ay nahulaan. Oo, kasi 'di ba mayroon silang prediction na tinatawag yung mga ano. Pero ang edad niya kay Raymond, base sa ating research ay 72 years old. 72. Ang Freddy Aguilar, pinanganak siya ng February 1953 at as of now ang edad niya ay 72 years old. So siya ay pumanaw sa edad na 72 po. Muli ang atin hong pakikiramay. At siyempre, yan na rin ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ng Martes, May 27, 2025. Kahapon ay salita ang kampo ni dating Senator, actually Senador pa rin naman siya hanggang June 30, Senator Bong Revilla, ay yung issue tungkol doon sa fake news na kanilang tututukan sa magitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun. Ito yung pagpapakalat daw ng fake news against sa senador. Na siguro dapat di talaga matutukan ito dahil kapag hindi ito na puksa yung pagkalat ng fake news na yan. Fake news, yes. Napaka matinding problema ang maling impormasyon. Hindi lang sa politika, lahat tayo. Walang ligtas dyan kapag pagka maling balita. Ang daming fake news kay Raymond sa TikTok. Sobrang daming fake news talaga. Sa social media. Pakinggan natin muna si Attorney Raymond Fortun doon sa news conference kahapon. The camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, bloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial elections. What will happen first is that once that it is vetted, we will choose kung sino yung the ones who deserve really to be charged and who should be made responsible for this, to serve as an example as well to the public. Hindi naman kinakailangan na lahat, Ang bahagi ng naging pahayag ni Attorney Raymond Fortun. Kaya yung mga fake news peddlers dyan, mag-isip-isip na kayo. Hindi lang ho sa politika ito, sa lahat ho ng bagay. Pati yung magkakapit-bahay na wala kayong magawa sa buhay, puro paninirang ginagawa mo sa kapit-bahay mo. Masama yun. At saka pwede ka din ireklamo, kala nyo ba? Pagka kayo ay naninirang puri sa personal libel. Pag pinost nyo yan, once na publish, cyber libel na po yan. Cyber libel. Hindi ho madali ang yan, ang hatol niyan pag nahatulang kayo. Kala nyo ba? Ayan. Kaya ingat-ingat. At hindi lang yung nag-post, pati nag-share. Kaya wag kayo mag-share. Mayroon ding ugali yung iba dyan na walang magawa din sa buhay. Minsan doon ako nabubuisit Kahit yung mga ibang kasama natin, mga sinasabi nila, mga professionals kuno. Pero kung mag-share ng mga fake news. Kay Raymond. Yung magugulat ka, ba't sa lihito mo nagpapaniwala sa mga ganito, diba? Hindi lang to politika, personal, family, business, and everything. Para lang baka sabihin nyo hindi ho, lahat damay-damay dito. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Martes, May 27. Muli sa ngalan ho ni Mayor Dayo Macalma, kami inyo nakasama, ako si Raymond Dadpaas. Ito naman po si Sister L. Elaine Api. Stay safe everyone. God bless po. Maraming salamat hanggang bukas. Ang oras natin, 10:00 na umaga. Daming